Halos 50 mga taxi driver hinuli sa NAIA dahil sa taas or sobra-sobrang paniningil ng pamasahe sa mga pasahero. Good job ito sa DOTR at sa namumuno sa NAIA. Dapat nga may undercover pa kayo na sumasakay o nagpapanggap na pasahero para matigil na talaga ang ganitong kalakaran. Dahil isa ang mga manduruga sa taxi drivers na NAIA sa mga nakakapagbigay stress sa mga umuuwing OFW. Lalo na't hindi naman lahat ng mga OFW ay pinapalad sa ibang bansa, tapos sisingilin pa ng sobra-sobra ng mga taxi driver sa NAIA. Halos 50 pampasaherong sasakyan na labis maningil at nangungontrata ang nahuli ng pulisya sa paligid ng mga airport ngayong araw. At para sa detalye, nakabantay doon sa Pasay City ngayon, si Gerard de la Peña. Gerard, kwentahan mo nga kami, ano ba nangyari dyan sa ikinasang operasyon ng PNP? Nikki, to be exact ay umabot sa 46 ang mga sasakyan na huli ng Aviation Security Group na kung hindi labis-labis maningil ay nangongontrata naman sa mga pasahero. Sa bilang na ito, 28 ang public utility vehicle o mga taxi, 7 ang UV Express at 11 naman ang habal-habal. Nahuli ang mga ito sa mga operasyon na isinagawa mula noong June 25 hanggang kahapon July 1. Sa NAIA pa lamang, Nikki, 22 PUV at taxi ang nahuli habang 10 naman ang habal-habal sa magkakaibang operasyon. May mga nahuli rin sa paligid ng mga airport sa Catarman, General Santos at Cebu International Airport. Karamihan sa mga ito ay na-impound ng LTO. Ay sa PNP Aviation Security Group, nagsagawa sila ng operasyon na base sa mga ine-report sa kanila ng publiko na mga mapang-abusong mga driver. Isang araw sa nahuli nila ay habal-habal na naniningil ng 350 pesos para sa biyahe mula Terminal 1 papuntang Terminal 3 dito sa NAIA. Ayon din sa PNP ABSE Group, talamak ang ganitong mga operasyon dahil sila mismo ay nakaranas na rin ng ganito. Panawagan nila sa mga taxi driver at operator maging patas naman sila sa mga pasahero. Sisilipin na rin ng PNP ABSE Group ang mga taxi para maiwasan ang paggamit ng batingting o yung pampabilis ng patak ng metro. Kailangan din daw ang tuloy-tuloy na pagtutulungan ng iba't ibang ahensya para masawata yung ganitong mga operasyon. Nikki. Gerard, nabanggit mo kanina, no, na yung mga nahuli kasi, yung iba sa kanila ay lilipat lang sana ng terminal tapos ganun kalaki yung pag-overcharge. Ano bang mga alternatibo na pwedeng gamitin ng mga mananakay para hindi na gumamit pa ng taxi at iba? Alam mo, Nikki, ang mga alternative talaga na masasakyan dito sa NAIA mga taxi, mga motorsiklo, yung mga motorcycle taxi natin, at yung mga TNVS. Pero may inilabas din na impormasyon ang Department of Transportation kahapon na maglalagay na nga raw sila ng mga shuttle buses para mas madaling makalipat ng terminal yung mga pasahero. Lalo-lalo na yung mga nanggagaling sa iba't ibang probinsya at kailangan nila ng connecting flight papunta sa ibang bansa. So maglalagay na or meron na ngayong mga shuttle buses na libre magagamit ng mga pasahero. Kiki. Ayun. Gerard, paalala na lang siguro, ano bang dapat unang gawin kung tayo nga ay maka-encounter ng mga nag-overcharge na taxi? Nako, Nikki, kailangan talagang mapagbigyang alam natin ang publiko na bawal ang pangongontrata at bawal din yung nanghihingi. So kumbaga kung manghingi ng dagdag yung driver, depende na lang sa iyo yon, pero talagang bawal yon. So kapag ganitong merong mga nanghihingi o nangongontrata o talagang labis-labis maningil, kailangang isumbong ng publiko sa LTO o sa LTFRB itong mga ganitong insidente. Paiigtingin ng Land Transportation Office ang paghahabol sa mga pasaway na driver ng public transport sa Ninoy Aquino International Airport. Mas maraming tauhan ang itatalaga para magsagawa ng biglaang mga inspeksyon ayon sa LTO. Bahagi raw ito ng kanilang kampanya para gawing anilay discipline zone ang NAIA. Mas mapapabilis din daw nito ang pagresponde sa mga sobra-sobrang maningil sa mga pasahero. Ayon sa mga otoridad, 32 PUV, taxi at habal-habal ang nahuli nila sa magkakaibang operasyon mula June 25 hanggang kahapon July 1. Karamihan sa mga ito na-impound na yung kanilang mga sasakyan ng LTO. Pinayuhan din ng LTO ang mga pasahero kung saan sila magsusumbong kapag nakatsyempo ng pasaway na driver. Hindi na lang pala mga taxi driver ang gumagawa ng mga panduruga sa mga pasahero sa NAIA. Dahil pati na rin ang motorcycle rider kagaya ng angkas ay ginagawa na rin ito. Dahil isang pasahero ang sumakay sa angkas galing sa NAIA Terminal 3 at hinatid sa Cainta, ngunit siningli siya ng angkas rider
ng 2,000 pesos. Viral ngayon ng isang motorcycle taxi rider na naningil ng 2,000 piso para sa biyaheng hindi naman aabot sa 300 pesos ang pasahe. Yan ang agenda report ni G. Baroga. Magkano siya? Tila nagkalat pa rin ang mga pasaway sa daan. Isa na namang insidente ng umano'y overcharging ang viral ngayon. Magkano, sir? Magkano siya sinabi mo, sir? Hindi, masyadong malaki, sir, yung inyong yun. Terminal 3 lang yung ano nyo eh. Base sa video na in-upload ng All About Pinas sa Facebook, 2,000 ang singil ng isang angkas rider sa pasahero niya na biyaheng mula NAIA Terminal 3 hanggang Cainta, Rizal. Maririnig pa ang kumukuha ng video na tumawad ng hanggang 1,000 piso dahil sa tagang singil ng rider. Kahit 1,000 lang, sir, pasok pa rin sa ano mo yun eh. Pero ang rider, sinermonan pa ang kanyang pasahero. Hindi mo masisisi pa rin yung kapasahero. Kasi pasahero yan eh. Sinubukan naming mag-book sa parehong biyahe sa official Angkas app at ang pamasahe hindi pa aabot ng 300 pesos. Sinuspindi na ng LTO ang lisensya ng motorcycle taxi rider for 90 days habang gumugulong ang investigasyon. Naglabas na rin ng show cause order ang ahensya sa registered owner at driver ng motorsiklo para magpaliwanag. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, nakatutok si DOTR Secretary Vince Dizon sa mga kaso ng abusadong driver at nais niyang maparusahan ng mga ito. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Angkas CEO George Royeca na kasalukuyan nilang iniimbestigahan ang insidente at kung mapapatunayan, maaaring maba ng rider sa kanilang platform. Meron din umano silang strict zero tolerance policy sa overcharging at off-app arrangements dahil nakokompromiso ang tiwala at kaligtasan ng mga pasahero. Inuspindi na ng Land Transportation Office ang driver's license ng isang motor taxi rider dahil sa umano'y overcharging o labis na paniningil ng pamasahe. Sa isang video na kumakalat ngayon sa social media, mapapanood ang isang rider na sinisingil ang kanyang pasahero ng 2,000 pesos mula sa NAIA Terminal 3 hanggang Cainta, Rizal. Agad na nakarating sa kaalaman ng Department of Transportation at LTO ang nasabing video, kaya't pinatawan ng 70 araw na suspension ang lisensya ng nasabing rider habang nagsasagawa ang mga otoridad ng investigasyon. Sakaling mapatunayan ang paglabag, mahaharap ang rider sa kasong improper person to operate a motor vehicle na may maximum penalty na pagbawi ng lisensya. Magkano, sir? Kung magkano siya sinabi mo, sir? Hindi, masyadong malaki, sir, yung inyong yun. Terminal 3 lang yung ano nyo eh. Terminal 3 lang kasi yung ano nyo. Kahit 1,000 lang, sir, pasok pa rin sa ano mo yun eh. Oo. Hindi mo masisisi pa rin yung kapasahero. Kasi pasahero yan eh. Pare, binidyo ko lang ha, para ano lang. So, nag-ask ko din, kumpira lang akong pamasahe. Magkano? Terminal 3, 2,000? Grabe eh. 5 mo eh. 9. Actually, nauuso na talaga yan sa Pilipinas. Marami ng angkas rider ang hindi na pinapadaan sa app kapag nagpipick up sila ng mga pasahero. Nag-aabang na sila sa mga bus terminal, airport kagaya sa NAIA dahil nga guys, naranasan ko din yan. Ngunit dahil nga sobrang traffic at walang ibang choice para mapadali ang biyahe mo, ay papatulan mo na yung presyo na inaalok nila or pinipresyo nila sa'yo. Kahit pinipilit mo na idaan sa app or idaan sa metro. Ewan ko ba ang mga kababayan natin sa Pilipinas gusto lagi makapanglamang. Hindi na makontento sa mga sinesweldo nila sa tamang paraan. Yan tuloy dahil sa kagagawa niya ay suspindido ang kanyang lisensya.